Yan, update ng tilapia natin mga ma'am ko. Yan, oh, tuwa-tuwa sila, oh. Yan. Okay na yung aeration natin. Yung isa nating aeration, nilagyan ko ng mga maliliit na tube para mag-spread po. Meron tayong mas malakas dito, doon at saka doon sa dulo. Yan. Tapos meron tayong isang yung pinakamalakas talaga. Ayan, makikita mo talaga yung mga isda na ano sila, komportable. Hindi sila namulutang. Ibig sabihin nun, okay yung oxygen natin sa tubig natin. Ayan, di ba? Kakatuwa lang. Ito kasi, itong maliit na tube, may mga plates po ito. So, medyo fine. Mas maganda kasi fine yung bubbles na lumalabas. Medyo nag-e-enjoy yung mga isda habang sila lumalangoy. Ayan, dumadaan sila sa mga bubbles. Kasi nga, fine yung labas ng bubbles. Kasi may mga plates ang, ano natin dyan, mga plates. Meron din dyan sa gitna. Ayan, mga madams ko. O, diba? First time namin na magsubok sa project na to mga madam. Sana po ay i-bless ni God para maging okay. Yan, ito yung aeration natin. Yan yung aeration natin. Dual po ang aeration natin. Kumbaga, kahit mag-brown out, meron po siyang mga 9 hours na battery life. Yan, kasi dito sa amin palaging nagba-brown out. Minsan, from 6 AM to 6 PM. So, yun. So, at least, may life yung ating aeration kasi yun ang pinakamahalaga talaga sa lahat. Yung ating water aeration, yung oxygen ng ating mga isda. And then, planning din na magbili ng yung solar na power supply para syempre kung hahaba pa yung blackout mga mimasor, at least meron tayong pang extra kasi napakahalaga talaga yun sa mga isda natin. Pagka wala silang oxygen, hay nako, mamamatay sila. Ayun. Diba? Itong ating pond ay intensive tilapia farming po ito kasi sa gilid lang ng bahay namin. Ayun, madali lang siyang i-monitor kasi nga paglabas ko sa pintuan namin nakikita ko na yung mga isda. Ayun, napupuntahan ko sila kaagad. And then yung sa pagkain naman, nagsiset talaga ako ng alarm para hindi ko makaligtaan kasi napakahalaga sa kanila yung pagkain. So, kasi nga, mga magto 2 months pa lang ito, mga ma'am and sir. O yan o, tingnan mo sila o. Diba? Ang sasaya nila. Ayan. So, 5 times a day po natin sila pinapakain from 7 o'clock in the morning, then 10 o'clock, 12 o'clock, then 2 o'clock, at saka 4 o'clock in the afternoon. At yung kanilang pagkain sa isang araw ay nasa 1/4 kilogram mga ma'am and sir. Ayan. Kasi hindi naman pwede na, ano sila, na ma-overfeeding. And then every day, nag-ano po ako, nagdi-drain po ako ng mga isang timba ng tubig. Kasi nga yung inadapt namin na practice sa ganitong pag-iisda ay yung biofloc na idea. So sana maging okay ang lahat. Ayan. So diyan meron tayong drain. So diyan ko po dinidrain every morning yung ating tubig para at least mabawasan yung dumi na nai-stack doon sa loob. And then yung tubo po dyan sa gitna, as you have noticed, yung tubo dyan, may mga butas po yan sa ilalim. So dyan po dadaan yung sludge para at least po maiwasan po natin yung ammonia na magiging sanhi ng pagkakasakit ng ating mga isda, o diba? Sayang naman kung may mangyaring masama sa kanila. Diba? So yun lang muna ang update natin mga ma'am and sir. Sa mga may plano po dyan, wag po kayong matakot sumubok. Sabay-sabay tayong matuto habang tayo nagtitilapia farming. Ayan, bye!